May bagong umuusbong na star sa Oklahoma at 7 home game ng Warriors. Dito na masusubukan ang kakayahan ng team, pagsubok ang schedule. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new men's and women's marathon air cushion running shoes, sports shoes. Mabibili lang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Ang two-way center ng Oklahoma City Thunder, si Brandon Carlson, ay muntik nang makakuha ng triple-double sa panalo ng Oklahoma City Blue na may score na 117-102 laban sa Salt Lake City Stars noong Huwebes. Matapos pumirma ng 10 araw na kontrata sa Thunder, kinuha siya sa two-way contract para sa natitirang bahagi ng season. Ipinakita ni Carlson ang kanyang husay sa opensa sa NBA kung saan naipasok niya ang 10 sa 17 3-point attempts sa loob ng 5 laro noong Enero bago siya nakapagtala ng 7 blocks para sa Blue. Sa ulat ng mga na-injury naman lalaro ng Thunder para sa laban nila kontra sa Portland Trail Blazers sa Sabado, hindi makakalaro ang All-Stars na sina Shai Gilgeous-Alexander at Jalen Williams. Hindi rin maglalaro sina Lu Dort at ang starting center na si Isaiah Hartenstein. Samantala, ang starting forward na si Chet Holmgren ay nakalista bilang questionable dahil sa lower right leg contusion. Dahil dito, magkakaroon ng maraming oportunidad si Carlson para sa playing time. Sa kanyang huling laro bago siya muling tawagin ng Thunder para sa laban sa Sabado ng araw, nagtala siya ng 22 puntos, 10 rebounds at 7 blocks. Matapos ang panalo, ibinahagi ni Carlson ang kanyang diskarte sa depensa laban sa Stars. Ang pagprotekta sa rim ay palaging malaking bahagi ng aking laro, ani ni Carlson. Ipinagmamalaki ko iyon. May ilang coach na nagbigay ng diin na maging mas agresibo ako sa aspetong ito. Kaya iyon ang ginagawa ko, pero sa tingin ko, ito ay palaging bahagi ng aking laro. Bilang two-way center ng Oklahoma City, naging pamilyar na si Carlson sa kanyang unang NBA team. Inangkop niya ang kanyang estilo ng paglalaro sa parehong G League at NBA. Sa tingin ko, ang pinakamahalagang bagay ay ang mas makilala ang organisasyon, ang mga tao at ang sistema, ani ni Carlson. At dahil komportable na ako sa paligid ng mga taong ito, nakakatulong ito sa aking kumpiyansa. Kapag nasa Blue siya, patuloy ang komunikasyon niya sa kanyang mga kakampi sa Thunder, partikular sa frontcourt tulad ni na Jalen Williams at Ousmane Dieng. Lagi kaming nag-uusap, sabi ni Carlson. Madalas akong makipag-usap kay Us, kay Jay Will at sa iba pa. Katabi ko si Jay Will sa locker room, kaya palagi kaming nag-uusap. Sa team shoot-around, ibinahagi ni Carlson kung gaano siya nasasabik sa laban kontra sa Trailblazers sa Sabado. Para kay Carlson, ito ang pagkakataon niyang ipakita ang kanyang laro. Gusto ko lang magdala ng enerhiya, mag-focus sa depensa at rebounding at lumikha ng espasyo, ani Carlson. Sa tingin ko, kung magagawa mo ang mga bagay na yon, magdadala ito ng positibong resulta para sa iyo at sa team. Anong masasabi nyo sa player na ito, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, sa natitirang mahigit 4.5 minuto sa unang quarter, natagpuan ng Warriors ang kanilang sarili na nahuhuli ng 22 puntos laban sa Brooklyn Nets noong Huwebes ng gabi sa Barclays Center. Hindi sila nagpakita ng kahit anong takot na nalo sa laro. Ang isang bagay na pinaka-impressive sa akin ay nang mahuli kami ng 27-5, tumingin ako sa paligid at walang kahit sino ang kumurap, sabi ni Draymond Green sa mga reporter sa Barclays Center. Lahat ay parang, sige, ayusin natin to, at nagawa namin yon. Nakamit ng Warriors ang pangalawa nilang comeback win sa New York sa loob ng 3 araw. Nahuli sila ng 10 puntos ngunit nanalo ng 12 laban sa Knicks noong Miyerkules sa Madison Square Garden. Ang kanilang simula laban sa Nets ay isa sa pinakamasamang posibleng umpisa. Ang kanilang naging tugon ay parang suntok ng isang kampeon na may 40-25 in second quarter. Natapos nila ang road trip na may 4-1 record. Lahat ng 4 na panalo ay dumating habang nasa laro si Jimmy Butler, habang ang nag-iisa nilang talo sa biyahe ay nang hindi siya naglaro sa Philadelphia dahil sa back spasms. Upang makuha ang 4 na panalo na iyon, kinailangan din ng Warriors ang 56 na puntos mula kay Steph Curry upang talunin ang Orlando Magic matapos mahuli ng 17 puntos. Kahit na hindi sila nahuli laban sa Charlotte Hornets, hindi sila lumamang ng husto hanggang sa 4th quarter. Ang panalo laban sa Knicks na wala si Karl Anthony Towns ay isa sa pinakakumpletong laro ng Warriors ngayong season.
ipinakita ni Curry at Butler kung bakit sila isang kinatatakutang duo sa pagtatapos ng road trip kahit na laban lang iyon sa Nets. Ngunit ang panalo laban sa Knicks ang tanging tagumpay nila laban sa isang playoff team. Sa pagbabalik sa San Francisco, hawak ng Warriors ang pang-anim na pwesto sa Western Conference at maaaring harapin ang isang season-defining na 7 sunod na laro sa kanilang home court simula Linggo. Well, mabilis ang turnaround, sabi ni Steve Kerr. Mananatili kami rito ngayong gabi, lilipad pa uwi bukas at pagkatapos ay maglalaro sa Linggo. Napakahirap ng schedule lalo na laban sa isang mainit na koponan tulad ng Detroit. Inaasahan kong magiging isang mahirap na laban ito. Sana ay makapag-adjust kami agad matapos ang mahabang biyahe at mahabang trip. Pero sa kabuuan, sabik akong makauwi ng ilang linggo at makita ang aso ko. Iyon ang pinakamahalaga. Ang pagsisimula ng isang homestand laban sa Pistons noon ay may ibang kahulugan. Ngayon, nangangahulugan ito ng paghaharap sa pang-anim na seed sa Eastern Conference at isang koponang nanalo sa 10 sa kanilang huling 12 laro. Si Cade Cunningham ay naglaro sa 11 sa mga larong iyon at may average na 25.1 points, 5.5 rebounds at 9.2 assists. Ang Portland Trail Blazers ang susunod na kalaban ng Warriors pagkatapos ng Pistons at sila rin ay isang umuusbong na team na nanalo sa 5 sa kanilang huling 7 laro. Ang anumang laban kontra Sacramento ay isa pang kabanata sa lumalawak na Northern California rivalry lalo na matapos durugin ng Warriors ang Kings sa Golden One Center 2 linggo na ang nakalipas. Ang ikapito at huling laro ng stretch na ito ay laban sa Toronto Raptors na maaaring ituring bilang isang pagkakataon para makaganti sa isang nakakapanlumong talo sa Toronto 2 buwan na ang nakalipas. Pero talaga ba? Sa 7 laro, may 3 laban na dapat bilugan sa kalendaryo. Ito ay laban sa New York Knicks, pang-4 na seed sa East, Denver Nuggets pang-3 seed sa West, at Milwaukee Bucks ang pang-4 na seed sa East ayon sa pagkakasunod. Hindi na kasing karapat-dapat ang mga matitinding pahayag tulad ng dati, pero napatunayan na ni Green na may karapatan siyang mangako ng isa pang titulo para sa Warriors. Iyon ang kasama sa teritoryo ng 6 na pag-akyat sa tuktok at 4 na beses na pag-angat ng championship banner. Sa home court at sa harap ng Dub Nation, lalo na sa 3 laban na yon, magkakaroon ng bawat pagkakataon ang Warriors na patunayan na tama si Green. Magagawa ba nila ito? Sinusubukan naming manalo ng isang kampyonato at alam namin kung gaano karaming pagsisikap ang kailangan para magawa iyon, sabi ni Green. Sa tingin ko, maganda ang nilalaro namin, pero marami pa kaming dapat ayusin, marami pa kaming maaaring pagbutihin, at sigurado akong gaganda pa ang laro namin. Sa tingin ko, hindi pa kami nakakahanap ng tunay na momentum. Sa 5 laro sa kanilang road trip, isang team lang ang may winning record na nakalaban nila. Sa paparating na 7 sunod na laro sa bahay, 5 sa mga kalabang koponan ay may winning record. Habang kasalukuyang wala sa play-in tournament ang Golden State, 3 laro lang ang agwat nila mula sa pang-5 seed at 3.5 laro mula sa pang-4 na seed. Ngunit isang maling hakbang lang, maaari silang malaglag sa playoff picture at bumagsak sa pang-6 na seed. Parehong tradisyonal at advanced na stats ang nagpapakita na naglaro ang Warriors bilang isang contender mula nang dumating si Butler. Ganon din ang ipinapakita ng mata at pakiramdam. Ang mahalagang basketball ang tanging gusto nila at narito na ang pagkakataong iyon upang tukuyin ang kanilang season sa kanilang sariling home court. Anong masasabi niyo mga kaibigan?